guys, welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin paano i-optimize ang Upwork profile mo para makakuha ng client. So before tayo mag-start, ako nga pala si Luis. Ang niche ko ay Amazon Account Management and Digital Marketing. 7+ years na ako sa freelancing and ang mission ko is matulungan kayong mga newbie para ma-accelerate ang freelancing journey nyo. So kung gusto nyo ang content na to, please comment, like, and subscribe to support my channel. Please subscribe, guys. First tip is ang mindset nyo ay ang maging best fit. Ang Upwork ay pumipili ng best applicant, best fit sa mga job applications at sa search. Kung nagse-search ang client ng, let's say, Amazon Virtual Assistant, hinahanap niyan ang best fit. Kung nag-apply, kung meron silang job openings, ang nagpipick din ang Upwork ng best fit. Paano ba maging best fit? Kung gusto nyong maging best fit is hindi yung profile nyo at saka cover letter at saka resume nyo is super tailored. Ang isang mindset kasi ng lalo na pag newbie tayo is parang gusto nyong sobrang daming ganap sa profile nyo, parang dami nyong skills or di nyo pa alam ano yung niche nyo, dami nyong sinusulat daw na parang hindi alam ng client na pag maraming skills, ay, ang dami nitong skills, i-hire natin to. Pero hindi ganun yun. Ang hinahanap always is best fit. Unless ang client is mababa yung budget, kahit mababa yung budget, ang Upwork ay gusto pa rin ng the best user experience sa client. Kaya binibigyan talaga sila ng best fit. So, ilang beses ko ba sasabihin yung best fit? So, yun, best fit. Need na maging best fit ay hindi 50% fit, 80 to 100% fit kayo sa job. So, yun. The way nyo i-tailor yung profile nyo is very specific. Hindi kayo magiging generalist. Pwede kayong maging generalist, don't get me wrong, maraming successful na parang GVA, General Virtual Assistant. Pero, let's say sa Upwork ang focus natin ngayon, di ba, is yun. Super, ikaw yung parang magiging, let's say pag sinabing social media, ikaw yung, let's say sa friends mo, sino ka ba? Like, parang ikaw yung go-to person, yun yung like main identity mo, yun yung specialty mo. The way mo isulat yung title mo, yung description mo, yung nasa portfolio mo, yung nasa intro video mo, is parang yung tao talaga na magiging best fit sa isang klaseng trabaho. Kung social media ka, focus ka sa social media. If possible, mas i-niche down mo pa siya. Let's say, ang focus mo talaga is TikTok. Super focused ka sa TikTok. Hindi yung parang magaling ka sa TikTok, magaling ka sa Instagram, magaling ka sa YouTube, magaling ka sa Pinterest. Although, super helpful nun. Pero what if ang hinahanap ng client is parang TikTok growth hacker talaga. Super TikTok specific. And nakalimutan ko i-mention, ang Upwork is meron palang like dalawang profiles. Meron kang dito is pwede mong i-explore. Let's say itong profile na to is specific for TikTok lang. Then yung mayroon kang isang profile na parang Instagram, TikTok, Facebook is separate. Try mong separate. Then isang option lang to ha, maraming options. Then pwede mo ring i-separate let's say yung management versus sa marketing kasi iba rin yung management lang, iba rin yung like growth hacker talaga, yung let's say kung growth hacker talaga or like marketing ka talaga is yung nasa description mo is parang focus talaga sa, let's say, yung meron kang account na nag-grow mo from 1,000 followers to 50,000 or 100,000 followers. So yun ang focus ng profile mo versus sa management, which is magfo-focus ka talaga, let's say na manage mo 100 posts a month, like 50 videos a month, ang dami nun. So magfo-focus like sa management aspect. Or let's say another option is yung like creatives aspect. So let's say sa social media, pwede mo ring fokusan lang yung creatives aspect, then sa portfolio mo puro lang talaga creative. So marami kang like, let's say marami kang options. So yun, yung creatives aspect, yung marketing growth hacking aspect, then yung management aspect. So pwede mong i-try yung mga profile na yun. Tapos ikaw ang focus mo talaga is ang magiging number 1 ka sa growth hacking. Let's say ano bang keywords sa like sa pagiging growth hacking?
growth hacker or like sa marketing specialist. So ano ba yung mga keywords? I-research mo yung competition mo. Anong top result? Sino ba yung top result? Ano ba yung mga keywords nila? I-research mo yon. Tapos ilalagay mo sa profile mo. Then next is yung description mo. Aside sa title actually, marami ding approach sa title. Keywords then possible na isang hook. Let's say, wala akong, di ako growth hacker pero yun, say growth hacker, 1,000 to 100,000 followers, parang keyword plus hook yung title mo. So then sa description is yung mga results mo, mag-focus ka sa results mo. Mag-competitor research ka, tapos hindi ko pa mag-research ka sa mga kung sino yung mga nag-a-appear for if nagse-search sa specific role na gusto mo. Then ano ba yung mga keywords na nagwo-work sa kanila. Please please take note lang guys ha, need pa rin na relevant sa'yo. Wag mong gayahin kung anong keyword ng taong yun. Let's say may tool siya na sinabi, hindi ka naman marunong, wag mo sabihin yun. So, the way kasi na magra-rank ka sa isang keyword in the first place is relevant ka. Let's say, ang dami mong nilagay na keywords sa title sa profile mo. Tapos pag pag-check ng client is parang kasi yung client, let's say lalo na yung client na alam talaga yung field tapos parang dami mong sinasabi dun na parang, parang di tama 'to, or parang hindi sila convinced na ikaw talaga na pag-check ng client is parang kasi yung client, let's say lalo na yung client na alam talaga yung field tapos parang tama 'to, or parang hindi sila convinced na ikaw talaga na carry mo na hindi sila convinced na parang parang na-overly done mo na yung profile mo. Yun, need na mag-convert kasi para mag-rank ka rin, dapat na-hire ka, magra-rank ka na. Let's say, nag-search yung client ng keyword na yan, na-invite ka na interview, may plus points ka sa Upwork algorithm nun. Plus points ka, possible na mag-rank ka sa keyword na yun, lalo na pag na-hire ka. So yun siya. Dapat relevant pa rin. Dito pa rin magpapasok yung best fit. So yun nga guys, after mo ma-optimize yung profile, mag-apply, pero pag mag-apply, let's say mag-a-apply ka lang sa mga jobs talaga na maganda, na legit, na may history, mag-a-apply ka doon, tapos yun, dapat maging best fit ka ha, 80 to 100%. Yun, nag-apply ka na. Then, mag-wait ka. So, active na, super active na yung profile mo, di ba? Mag-wait ka. Then, i-check mo yung stats mo. Huwag kang mag-obsessively check sa stats mo. I-check mo 'di ba na-optimize na, nakapag-apply ka na, super active ka na sa Upwork. I-check mo kung may impressions ka ba at saka clicks. If wala kang impressions, baka super competitive na ng ginamit mong keyword or super competitive ng niche. So ideally, meron ka talagang impressions, meaning impressions is nakita nila yung profile mo. At clicks, of course, venue profile mo. Need mong i-check yun, guys. If hindi, wala ka talaga, let's say 1 month na ha, or let's say 2 weeks, tapos wala ka talaga impression, may something wrong sa keywords mo. Or baka kulang ka sa Upwork activity. Yun siya, guys. Focus lang muna kayo doon. Mag-optimize kayo ng profile, keywords, i-group niyo yung skills niyo, tapos mag-apply kayo sa mga skills na yon para maging best fit ka talaga kayo. Then mag-wait kayo, tapos i-check niyo yung stats, i-check niyo ang impressions and clicks, if tama ba yung keywords na mga ginamit niyo. So yun. So guys, hopefully nakatulong tong video na to. Please comment and subscribe to support my channel. If mayroon kayong questions, mag-comment lang kayo. So thank you guys and see you sa next video. Bye!